Hello guys! Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Cancer. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy. Para sa inyong lahat, ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunood, Cancer. Okay, so meron kang unang 4 cards dito. If gusto mo din ng additional messages, kasi yung Scorpio and Pisces, pareho din yung message nila, pwede kang manood sa Pisces and Scorpio. Okay. So, etong new moon din ito sa Taurus, simula siya ngayong May 7, 2024. So, pwedeng May 7, ito yung emotion na sisimulan mo all throughout sa month ng May, or maybe June pa siya. Okay, super moon, emotions are running high, Cancer. Masyado kang magiging hyper. Magiging hyper ka ngayong buong buwan ng Mayo, especially starting this May 7. Parang irritable or parang guilty. May guilt feelings ka eh. Parang nakikita ko sa'yo dito na mahihirapan kang magpasensya. Mahihirapan kang magpasensya, mahihirapan kang intindihin o ano yung mga dapat intindihin. So, may tanong sa'yo ang new moon. Okay? What do you need to release? May kailangan kang pakawalan. May kailangan kang alisin sa buhay mo. May kailangan kang like unhealthy habits, mga lifestyle, mga hobbies, or kung ano man to na alam mo na hindi na maganda para sa'yo. Bisyo ba? Marami ka bang bisyo? Mga negativity, chismis, backstabbing, or kung ano pa man. Mahilig ba tayo sa chismis? Comment down below, Cancer. Tanungin mo yung sarili mo. Mahilig ka bang sumali sa mga issue ng may issue? Mahilig ka bang makisawsaw sa issue ng may issue? Parang ganun. Ganun yung message na to eh. Kailangan mong alisin ang sarili mo sa ganong sitwasyon. Kasi it's a bad karma ang babalik sa'yo niyan. Okay? Bad omen yan eh. So, dito sinasabi ng baraha na mas okay pa na gamitin mo yung free time mo. Kahit sabihin natin wala kang trabaho, like marami kang pera, or marami kang oras na pwedeng sayangin. So, if ever man, wag mong sasayangin ito sa mga hindi magandang bagay. Una, bisyo, chismis, mga away, or kung ano pa man, na negativity. Dito sa 2 cards na to, positibo siya. Sinasabi sa'yo na may magbabago, may parating na pagsisimula sa buhay mo, may new beginnings, a new start is coming, may new moon siya, and malapit ka ng makarating doon sa goals mo. So, hindi natin alam kung ano yung mga goals nyo sa buhay, but ang sinasabi ng Brase dito na you are very close to achieving your goal. So, pwedeng graduation, may mag-graduate pang anak, recognition, kasal, end of contract, retirement, malapit mo nang matapos yung bahay mo, makapag-travel. Ang dami-dami dito na pwedeng matapos. Okay? In a positive way. If hindi naman to resonated sa'yo, like for example, alam mo na wala namang magtatapos sa'yo, so hindi ka dito resonated. Pwedeng dito, a new start is coming, may magsisimula sa buhay mo. Okay? Basta ang reading natin dito is in general siya, Cancer. Kung alin dito yung resonated sa'yo, tanggapin mo. If hindi yan resonated sa'yo, wag mong ipilit. And wag mo din kontrahin na, hindi yan para sa akin, hindi yan totoo, ganyan, ganito. Kasi hindi lang ikaw yung nanonood dito na Cancer. Maraming Cancer ang nagwe-wish, nagmamanifest. And maybe, sa kanila yon. Maybe sa kanila yon at hindi yun para sa'yo. Nagkataon lang na Cancer ka rin na nanonood. Okay? So, yun. Oh, 'di ba? Eto siya. Talk less, feel more. 'Di ba? Bawasan natin yung sobrang pagsasalita. Bawasan natin, Cancer, yung sobrang involvement sa kung ano pa man. Okay? Alam mo, ang nakikita ko sir dito, masyado kang busy sa social media. Ang dami mong kausap. Ang messenger mo ay sobrang
busy. Parang ang init-init ng cellphone mo everyday kasi from morning until midnight, 11, 12, 1 a.m. may kausap ka pa rin. And ang karamihan doon sa kausap mo, chismis. Ang karamihan doon sa kausap mo, talking about someone else na hindi naman involved sa inyo. So dito sa barahang to, sinasabi na iwasan natin yung sobrang pagsasalita. Iwasan natin yung maging guilty tayo. Iwasan natin yung tamang hinala. Iwasan natin yung pag-iisip ng masama sa kapwa. Like, di ba, may isang tao na gusto mong kausapin, tapos busy siya. Akala mo kung ano na, sumaling akala. So, kailangan natin na magkaroon ng understanding, 'di ba? Feel more, ramdamin natin. Matuto tayong maging understanding, ramdamin natin kung ano ang nararamdaman ng mga tao sa paligid natin. Okay. Wheel of Fortune. 'Di ba? So, it's a confirmation dito. Ano yung kailangan mong alisin sa buhay mo? Ano ang magsisimula sa buhay mo? Ito, new beginnings. Wheel of Fortune. May kailangan kang baguhin sa buhay mo. May kailangan kang ayusin, i-correct. May kailangan kang alisin para may magsimula na sa buhay mo. Ganon din, Death card, tapusin. Release. What do you need to release? What do you need to release? Endings, ganun din. New beginnings. Para may pumasok ng biyaya sa buhay mo, make sure na yung mga bagay-bagay na hindi naman konektado sa biyaya na minamanifest mo o pinagpipray mo, ay hindi mo siya yakap-yakap sa ngayon. Kailangan natin mag-focus sa positive. Tingnan mo, restriction ang dami-dami mong yakap-yakap na mga bagay-bagay na hindi mo naman kailangan. 'Di ba? Marami kang mga niyayakap na pangako ng mga tao sa paligid mo. Parang ang nakikita ko sa'yo dito, masyado kang naka-focus sa kung ano lang yung paniniwala mo. Okay? Kailangan mong buksan ang iyong puso at isip para hindi ka magsisi sa bandang huli. 5 of Cups, 'di ba? So, ang sinasabi ng baraha sa'yo dito, Cancer, hindi pa huli ang lahat. Okay? Araw-araw tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng universe para baguhin kung ano yung dapat baguhin sa buhay natin, alisin yung gustong alisin natin or dapat alisin. And at the same time, makalaya tayo sa kung ano man na mga restriction or stagnation na meron tayo sa ngayon. Kasi minsan tayo din mismo ang naglalagay sa sarili natin sa lugar na yon, sa stagnation. Okay? So, make sure na kailangan natin ma-realize to. Para nga, hindi ka magsisi sa huli. Kasi, ang ending so, luluha ka, iiyak ka dahil sa pagsisisi. Okay? So, hindi pa uli ang lahat para magsimula ulit. Okay? Thank you guys. Bye!